Isipin mo na ikaw ang unang pumatay sa buong kasaysayan ng mundo. Wala pang nakapatay noon. Walang tao na nakasaksi kung paano mawala ang buhay sa mga mata ng isang tao. Wala pa itong pangalan, walang batas laban dito, walang naunang pangyayari. Pero sa kaibuturan ng iyong pagkatao, alam mo kung ano ang ginawa mo dahil ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw mula sa lupa sa ilalim ng iyong mga paa at saka nagsalita ang Diyos sa iyo. Hindi para parusahan ka ng kamatayan, hindi para pabagsakin ka sa kinatatayuan mo. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na mas mahiwaga. Naglagay siya ng marka sa iyo, isang tanda, isang tatak, isang selyo, at idineklara na sinumang pumatay sa iyo ay magdurusa ng 7 ulit na higanti. Ito ang kwento ni Cain, at ang markang inilagay ng Diyos sa kanya ay isa sa pinakaluma, pinakapinagdebatihan, at pinakamalaking misteryo sa buong Biblia na hindi naiintindihan ng karamihan. Ano ba ang markang iyon? Nakikita ba ito? Isang pilat ba? Isang simbolo? Isang pagbabago sa kanyang balat? Pisikal ba ito o isang bagay na higit pa sa kalikasan? At bakit poprotektahan ng Diyos ang pinakaunang mamamatay tao sa kasaysayan ng sangkatauhan sa halip na wasakin siya? Ang mga sagot na nakatago sa orihinal na tekstong Hebreo, sa sinaunang tradisyong Hudyo, at sa mga sulat ng mga unang ama ng simbahan ay magugulat ka. Dahil ang marka ni Cain ay hindi ang iniisip mo. At ang kahulugan nito ay umaabot ng higit pa sa isang tao. Umaabot ito hanggang sa iyo. Bumalik tayo sa simula, hindi lang sa simula ng kwento, kundi sa simula ng lahat. Matapos paalisin si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden, nagsimula silang bumuo ng buhay sa labas ng paraiso. Nagsilang si Eva ng 2 anak na lalaki. Ang una ay si Cain at ang pangalawa ay si Abel. At mula sa sandali ng kanilang kapanganakan, ang teksto ay nagbibigay na sa atin ng mga palatandaan ng kung ano ang darating. Ang pangalang Cain sa Hebreo ay Cain. Ang ugat nito ay konektado sa salitang Hebreo na kana, na ang ibig sabihin ay magkamit o magmay-ari. Nang ipanganak siya ni Eva, sinabi niya, "Nagkamit ako ng isang lalaki sa tulong ng Panginoon." May mga iskolar na nagsasalin nito ng mas matapang, "Nagkamit ako ng isang lalaki, ang Panginoon." May tradisyon na naniniwala si Eva na si Cain ang ipinangakong tagapagligtas, ang inihula ng Diyos sa Genesis 3:15 na dudurog sa ulo ng ahas. Pag-isipan mo iyan, maaring tiningnan ni Eva ang kanyang panganay at naniwala na siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nakakalungkot, mali siya. Ang pangalang Abel ay Hevel sa Hebreo at ang ibig sabihin ay hininga, singaw o walang kabuluhan. Ito rin ang salitang ginamit sa buong aklat ng Ecclesiastes nang sinabi ni Solomon na walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ang mismong pangalan ni Abel ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mabilis na nawawala. Para bang binabalaan na tayo ng teksto mula pa sa simula, ang buhay na ito ay magiging maikli. Ngayon, parehong lumaki ang magkapatid at pumili ng magkaibang landas. Naging magsasaka si Cain, nagbubungkal ng lupa. Naging pastol naman si Abel, nag-aalaga ng mga kawan. At sa paglipas ng panahon, parehong naghandog sila sa Diyos. Naghandog si Cain mula sa bunga ng lupa. Naghandog naman si Abel ng panganay ng kanyang kawan, partikular, ang mga pinakatabang bahagi. Binibigyang diin ng tekstong Hebreo na nagdala si Abel ng mga panganay at ang taba nito. Napakahalaga nito. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, pero hindi niya tinanggap ang kay Cain. At dito nagkakamali ang karamihan sa pag-unawa ng kwento. Ang karaniwang paliwanag ay naghandog si Abel ng dugong sakripisyo at naghandog si Cain ng mga gulay at mas gusto ng Diyos ang dugo. Pero hindi iyan ang talagang sinasabi ng teksto. Ang susi ay nasa salitang mga panganay. Nagdala si Abel ng pinakamainam sa mayroon siya, ang panganay, ang pinakapiling bahagi. Hindi sinabi ng teksto na nagdala si Cain ng pinakamainam niya. Nagdala lang siya ng bunga ng lupa, walang paglalarawan, walang pagbibigay diin sa kalidad. Basta, isang handog. Ang pagkakaiba ay wala sa uri ng handog. Nasa puso ito sa likod ng pag-aalay. Ibinigay ni Abel sa Diyos ang una at ang pinakamainam. Nagbigay si Cain sa Diyos ng kahit ano lang. Malaki ang pagkakaiba ng pagsamba at gawiin lang.
ng sakripisyo at tira-tira. Kinukumpirma ito ng aklat ng mga Hebreo, Kabanata 11, versikulo 4. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naghandog si Abel sa Diyos ng mas mahusay na sakripisyo kaysa kay Cain. Ang salita ay pananampalataya. May pananampalataya si Abel, obligasyon lang ang kay Cain, at nakita ng Diyos ang pagkakaiba. Ngayon, ito ang sumunod na nangyari at dito tumalikod sa kadiliman ang kwento. Nang tanggihan ng Diyos ang handog ni Cain, hindi nagsisi si Cain. Hindi siya nagtanong kung ano ang nagawa niyang mali. Hindi siya sumubok ulit. Sa halip, sinasabi ng Biblia na bumagsak ang kanyang mukha. Ang ekspresyong Hebreo ay nafal panim, bumagsak ang kanyang mukha, gumuho ito. Ito ang mukha ng isang taong nilalamon ng kahihiyan na naging galit. At ang Diyos, sa isang pambihirang gawa ng awa, ay nagsalita ng direkta kay Cain. Genesis Kabanata 4, versikulo 6 at 7. Bakit ka nagagalit? Bakit bumagsak ang iyong mukha? Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakahiga sa may pintuan. Ikaw ang ninanais nito, pero kailangan mong paghariin ito. Isa ito sa pinakamahalagang bersikulo sa buong Lumang Tipan. Binabalaan ng Diyos si Cain, personal, direkta, harapan, na ang kasalanan ay parang mandaragit na hayop, nakahiga sa may pintuan ng kanyang puso, naghihintay na lamunin siya. At sinabi sa kanya ng Diyos, kaya mong pagtagumpayan ito, mayroon kang pagpipilian. Ang salitang Hebreo na ginamit para sa nakahiga ay rovetz. Ito ang parehong salita na ginagamit para sa maiilap na hayop na nakatago, handang sumugod. May mga iskolar na ikinokonekta ito sa salitang Akadyan na rabitsu na tumutukoy sa isang demonyo na nagtago sa mga pintuan at pasukan. Kung tama ang koneksyong ito, binabalaan ng Diyos si Cain hindi lang tungkol sa kanyang sariling galit, kundi tungkol sa isang demonyong puwersa na kumakain dito. At may pagpipilian si Cain. Binigyan siya ng Diyos ng lahat ng pagkakataon na bumalik. Lahat ng babala, lahat ng tsansa, pinili niya ang pagpatay. Genesis 4:8. Nagsalita si Cain sa kanyang kapatid na si Abel, at nang nasa bukid sila, tumayo si Cain laban sa kanyang kapatid na si Abel at pinatay niya ito. Ngayon, may isang bagay na nakababagabag sa kung paano hinawakan ng tekstong Hebreo ang bersikulong ito. Sa orihinal, sinasabi nito, sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, pero hindi nito sinasabi kung ano ang sinabi niya. Hindi kumpleto ang pangungusap. May puwang sa teksto, isang katahimikan. Para bang ang mga salitang ginamit ni Cain para akitin ang kanyang kapatid sa bukid ay napakadaya, napakataksil, kaya ang Biblia mismo ay tumanggi na itala ang mga ito. May mga sinaunang salin kabilang ang Septuagint at ang Samaritan Pentateuch na pinuna ng puwang ng pumunta tayo sa bukid, pero ang orihinal na Hebreo ay iniwan itong bukas at ang katahimikang iyon ay nakatatakot. Anuman ang sinabi ni Cain, nagtagumpay ito. Nagtiwala si Abel sa kanyang kapatid, sumama siya sa bukid. At doon sa unang bukid na nabasa ng dugo ng tao, naganap ang unang pagpatay. At pagkatapos, nagtanong ang Diyos. Isang tanong na alam na niya ang sagot, tulad ng pagtatanong niya kay Adan ng, nasaan ka sa halamanan? Nasaan si Abel na iyong kapatid? At sumagot si Cain ng isa sa pinakakilalang linya sa buong kasulatan. Hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Kamangha-mangha ito sa tapang nito. Nagsinungaling si Cain ng direkta sa Diyos. At pagkatapos, ibinalik niya ang tanong sa Diyos ng may pangungutya. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Sa Hebreo, ang salita para sa tagapag-alaga ay shomer, ang parehong salita na ginagamit para sa pastol na nagbabantay ng kanyang kawan. Si Abel ang pastol, at sa esensya, sinasabi ni Cain, trabaho niya iyon, hindi akin. Pero hindi nalinlang ang Diyos. At ang sinabi niya pagkatapos ay naglalaman ng isa sa pinakamakapangyarihan at pinakakatakot-takot na imahe sa Biblia. Ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ang salitang Hebreo para sa dugo dito
ay demei at ito ay maramihan. Hindi dam na isahan kundi demei na maramihan. Ipinaliwanag ng mga rabi sa Talmud sa Sanhedrin 37, ito sa paraang titigilan ka sa kinaroroonan mo. Sinabi nila na ang maramihang anyo ay ginamit dahil hindi lang pinatay ni Cain si Abel, pinatay niya si Abel lahat ng hindi pa naisisilang na mga inapo ni Abel. Bawat anak na magkakaroon sana si Abel, bawat apo, bawat henerasyong magmumula sa kanya, lahat ng kanilang mga tinig ay sumisigaw mula sa lupa. Kaya naman sinasabi ng Talmud, sino mang magwasak ng isang buhay, para bang winasak niya ang buong mundo, at sino mang magligtas ng isang buhay, para bang iniligtas niya ang buong mundo. Ang turong iyon ay direktang nagmula sa bersikulong ito, mula sa maramihang dugo ni Abel. Ngayon ipinahayag ng Diyos ang sumpa, at pansinin, isinumpa ng Diyos si Cain, pero hindi niya siya pinatay. Kamangha-mangha ito, sa isang mundong walang batas, walang hukuman, walang bilangguan, ang inaasahang bunga ng pagpatay ay kamatayan. Pero pumili ang Diyos ng ibang parusa. Ngayon ay isinumpa ka mula sa lupa na nagbukas ng bibig nito para tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, hindi na ito magbibigay ng lakas nito sa iyo, magiging takas at lagalag ka sa lupa. Magsasaka si Cain, ang buong pagkakakilanlan niya, ang kabuhayan niya, ang layunin niya, lahat ng iyon ay nagmula sa lupa. At ngayon, ang mismong lupa ay tumatanggi sa kanya. Ang mismong lupang uminom ng dugo ng kanyang kapatid ay hindi na kailanman mamumunga para sa kanya. Isinumpa siyang maglagalag na vanad, isang takas at lagalag, walang kapahingahan, walang ugat, walang tahanan. At sumagot si Cain, pero hindi sa pagsisisi, hindi sa kalungkutan para kay Abel. Pakinggan mo ang sinabi niya, ang parusa ko ay higit sa makakaya ko. Narito, pinalayas mo ako ngayon mula sa mukha ng lupa, at mula sa iyong mukha ay matatago ako. Magiging takas at lagalag ako sa lupa, at sino mang makatagpo sa akin ay papatayin ako. Pansinin kung ano ang ikinababahala ni Cain. Hindi ang buhay na kinuha niya, hindi ang kapatid na winasak niya. Ang iniisip niya ay ang sarili niya, ang sarili niyang kaligtasan, ang sarili niyang paghihirap. Ito ang isip ng isang taong nilamon ng sarili, kahit ang kalungkutan niya ay makasarili. Pero may isang pariralang nakatago sa kanyang sagot na nagpapakita ng isang bagay na nakakadurog ng puso. Sinabi niya, mula sa iyong mukha ay matatago ako. Sa Hebreo, ang mula sa iyong mukha ay mipanekha. Naunawaan ni Cain na ang pinakamasamang bahagi ng kanyang parusa ay hindi ang paglalagalag, hindi ang tigang na lupa, hindi ang panganib. Ang pinakamasama ay ang mahiwalay sa presensya ng Diyos. Ito ang unang paglalarawan sa Biblia ng espiritual na pagkatapon ng isang taong nahiwalay sa Diyos, hindi dahil sa pinili ito ng Diyos, kundi dahil sa bunga ng sarili niyang kasalanan. At ito ang sandali kung kailan gumawa ang Diyos ng isang bagay na walang sino mang inaasahan. Sa halip na patayin si Cain, sa halip na hayaan siyang mapatay, sa halip na iwanan siya sa mga bunga ng kanyang krimen, naglagay ang Diyos ng marka sa kanya. Genesis 4:15. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ganoon. Kung may pumatay kay Cain, 7 ulit na paghihiganti ang gagawin sa kanya. At nilagyan ng Panginoon ng marka si Cain upang hindi siya salakayin ng sino mang makatagpo sa kanya. Ito ang bersikulong nagdulot ng pinakamaraming debate, haka-haka at kontrobersya kaysa sa halos anumang bersikulo sa Genesis. Ano ba ang markang ito? Ang salitang Hebreo na ginamit ay ot. At ang ot ay hindi nangangahulugan ng kung ano ang iniisip ng karamihan. Sa modernong gamit, kapag narinig natin ang marka, iniisip natin ang pilat, tattoo o tatak, isang bagay na nakatatak sa katawan. Pero sa Hebreong biblikal, ang oti ay mas malawak ang kahulugan. Ibig sabihin nito ay tanda. Ito ang parehong salitang ginamit para sa bahaghari pagkatapos ng baha. Ang ot ng tipan ng Diyos kay Noe. Ito ang parehong salitang ginamit para sa mga tanda
at kababalaghan na ginawa ng Diyos sa Ehipto. Ito ang parehong salitang ginamit para sa pagtutuli ang tanda ng tipan kay Abraham. Ang Ot ay hindi lang isang marka. Ito ay isang tanda mula sa Diyos. Isang banal na senyal na may layunin at kahulugan. Kaya ang marka ni Cain ay hindi kinakailangang isang bagay na nakatatak sa kanyang balat. Ito ay isang tanda, isang supernatural na senyal na nagpapahayag ng proteksyon ng Diyos. Pero ano ang hitsura nito? Anong anyo ang kinuha nito? Dito nagkakaiba-iba ng malaki ang mga sinaunang tradisyon at ang mga sagot ay kamangha-mangha. Nagtala ang Talmud ng maraming opinyon mula sa mga rabi tungkol sa kung ano ang marka. Sa Sanhedrin 37b, ilang mungkahi ang ibinigay. Isang rabi ang nagsabi na binigyan ng Diyos si Cain ng isang aso na naglalakad kasama niya bilang nakikitang tanda ng banal na proteksyon. Sino mang makakita sa aso ay malalaman na nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos si Cain. Isa pang rabi ang nagsabi na pinasinagan ng Diyos ng araw si Cain na pinalibutan siya ng isang aura ng liwanag na nagmarka sa kanya bilang hindi maaaring galawin. Isang pambihirang ideya ito, ang unang mamamatay tao na naglalakad sa mundo na naliligo sa banal na liwanag. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang babala. May isa pang opinyon na sinasabing binigyan ng Diyos si Cain ng isang sungay, isang solong sungay na tumubo mula sa kanyang noo, parang marka ng pagbabagong hayop. Ang tradisyong ito ang nakaimpluwensya sa mga likhang sining noong panahon ng medieval na madalas ipinapakita si Cain na may sungay. May isa pang rabi na nagmungkahi na inukit ng Diyos ang isang letra ng banal na pangalan, isa sa mga letra ng YHWH, direkta sa noo ni Cain. Kung totoo ito, naglakad si Cain sa lupa na dala ang pangalan ng Diyos sa kanyang mukha. Ang pinakabanal na pangalan na umiiral, nakatatak sa unang mamamatay tao. Ito ay parehong maganda at nakakatakot. Ang mga unang ama ng simbahan ay may kanya-kanya ring interpretasyon. Si Efren ang Syriano na sumulat noong ika-4 na siglo ay naniniwalang ang marka ay isang pisikal na panginginig na ang katawan ni Cain ay nanginig ng tuloy-tuloy at hindi makontrol at ang nakikitang panginginig na ito ay nagsilbing tanda sa iba na siya ay nasa ilalim ng hatol at proteksyon ng Diyos ng sabay. Ikinokonekta ito sa mismong sumpa, magiging takas at lagalag ka. Ang Hebreyong navanad ay maaari ring isalin bilang nanginginig at nangangatog. Ang mismong katawan ni Cain ay maaaring naging marka mismo. Si Agustin ng Hippo naman ay may ibang pamamaraan. Naniwala siya na ang marka ay hindi pangunahing pisikal kundi nagsilbi bilang isang teolohikal na tanda. Para kay Agustin, kinakatawan ni Cain ang lungsod ng mundo, ang lungsod ng tao, kabaligtaran ni Abel na kumakatawan sa lungsod ng Diyos. Ang marka ay paraan ng Diyos para panatilihin si Cain bilang isang buhay na patotoo, isang naglalakad na babala tungkol sa mga bunga ng kasalanan at ang misteryo ng banal na awa. May isa pang interpretasyon na lumitaw sa mga sumunod na siglo, isa na mas kontrobersyal. Inaangkin ng ilang tradisyon, partikular noong panahon ng medieval at maagang modernong panahon, na ang marka ni Cain ay isang pagdidilim ng kanyang balat. Ang interpretasyong ito ay ginamit ng maraming siglo para bigyang katwiran ang rasismo at pang-aalipin, partikular laban sa mga taong may lahing Aprikano. Hayaan ninyong maging malinaw ako, ang interpretasyong ito ay walang basehan sa tekstong Hebreo. Ang salitang Ot ay walang kinalaman sa kulay ng balat. Walang lingguistika, teolohikal o historikal na pundasyon para sa pagbasang ito. Imbento ito ng mga taong naghahanap ng dahilan para bigyang katwiran ang kawalan ng katarungan at sumasalungat ito sa lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol sa sangkatauhang nilikha sa larawan ng Diyos. Bawat seryosong iskolar ngayon ay ganap na tinatanggihan ang interpretasyong ito. Sinasabi ng teksto na binigyan ng Diyos si Cain ng isang tanda ng proteksyon. Anuman ang anyo nito, ang layunin nito ay awa, hindi paghatol. At dinadala tayo nito sa pinakamalalim at pinakamahalagang tanong sa buong kwentong ito. Bakit pinotektahan ng Diyos si Cain? Pag-isipan mo ito. Nagawa ni Cain ang unang pagpatay,
Pinatay niya ang sarili niyang kapatid. Nagsinungaling siya sa Diyos tungkol dito. Walang siyang pinagsisisihan. At ang tugon ng Diyos ay bigyan siya ng supernatural na kalasag ng proteksyon. Bakit? May ilang antas sa sagot at bawat isa ay nagpapakita ng isang bagay na malalim tungkol sa kalikasan ng Diyos. Ang unang dahilan ay ang katarungan ng Diyos ay gumagana ng iba sa katarungan ng tao. Sa ating sistema, ang parusa sa pagpatay ay kamatayan, mata sa mata. Pero nagtatag ang Diyos ng isang bagay na radikal dito. Ang prinsipyo na ang paghihiganti ay sa Kanya lamang. Hindi sa ibang tao, hindi sa katarungan ng masa, hindi sa paghihiganti ng sinuman. Sa pagprotekta kay Cain, sinasabi ng Diyos, "Ako ang bahala sa katarungan, hindi kayo." Ang prinsipyong ito ay umaalingaw-ngaw sa buong kasulatan. Roma Kabanata 12, versikulo 11. "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. Ang marka ni Cain ang unang pagpapahayag ng prinsipyong ito sa kasaysayan ng tao. Ang pangalawang dahilan ay malalim na teolohikal. Ayaw ng Diyos ng siklo ng karahasan. Kung may pumatay kay Cain, may papatay sa taong iyon at may maghihiganti sa kamatayang iyon at bigla na lang magkakaroon ng walang katapusang spiral ng pagdanak ng dugo. Sa pagprotekta kay Cain, binabali ng Diyos ang siklo bago pa ito magsimula. Pero nakakalungkot, nagsimula pa rin ang siklo. Ilang bersikulo lamang ang nakalipas, sa Genesis 4, 23 hanggang 24, ipinagmalaki ng inapo ni Cain na si Lamech sa kanyang mga asawa. "Nakapatay ako ng isang lalaki dahil sa pagkasugat ko, isang binata dahil sa paghampas niya sa akin. Kung 7 ulit ang paghihiganti ni Cain, si Lamech naman ay 77 ulit. Lumala ang karahasan gaya ng kinatatakutan ng Diyos. Ang sinubukang pigilan ng Diyos sa pamamagitan ng awa, pinabilis ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagmamataas. At hindi ito isang simpleng tala lamang. Ang kwento ni Lamech ay isa sa pinakakatakot-takot na talata sa Genesis at direktang konektado ito sa lahat ng sumunod. Si Lamech ang ika-7 henerasyon mula kay Adan sa linya ni Cain at sa Biblia, ang bilang na 7 ay kadalasang kumakatawan sa kaganapan. Kay Lamech, ang kabulukan ng linya ni Cain ay umabot sa kabuuan nito. Pansinin ang ginawa ni Lamech. Hindi lang siya pumatay, ipinagmalaki niya ang pagpatay. Ginawa niyang tula ang pagpatay. Tinipon niya ang kanyang mga asawa at binigkas ang kanyang karahasan na parang awit. "Nakapatay ako ng isang lalaki dahil sa pagkasugat ko, isang binata dahil sa paghampas niya sa akin." Hindi ito pagtatanggol sa sarili, ito ay pagmamataas. Ito ay isang taong kinuha ang 7 ulit na proteksyon ng Diyos kay Cain at binaligtad ito bilang personal na pag-angkin ng pagiging hindi matatalo. At pagkatapos ay lumampas pa siya. Kung 7 ulit ang paghihiganti ni Cain, si Lamech naman ay 77 ulit. Hindi lang niya inaangkin ang proteksyon ng Diyos. Inaangkin niyang siya ay mas dakila kaysa sa proteksyon ng Diyos. Ginagawa niyang sariling Diyos ang kanyang sarili. Ito ang resulta ng isang sibilisasyong itinayo ng walang Diyos. Nagsisimula ito sa handog ni Cain, isang puso na nagbibigay sa Diyos ng pinakakaunti. Umuusad ito sa pagpatay, isang puso na kumukuha ng gusto nito. At nagtatapos ito kay Lamech, isang puso na sumasamba sa sarili nito. At hindi pagkakataon na binaliktad ni Jesus ang bilang ni Lamech. Sa Mateo Kabanata 18, nang tanungin ni Pedro si Jesus kung ilang beses niya dapat patawarin ang kanyang kapatid, sinabi ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ang eksaktong bilang na ginamit ni Lamech para sa paghihiganti, ginamit ni Jesus para sa pagpapatawad. Ang pinuno ng linya ni Cain ng karahasan, pinuno ni Jesus ng biyaya. Pero ang pamana ni Cain ay hindi nagtatapos kay Lamech, nagtatapos ito sa baha. Sa Genesis Kabanata 6, naging labis ang kabulukan ng lupa kaya tiningnan ng Diyos ang lahat ng itinayo ng sangkatauhan at sinabi, "Pinagsisisihan ko na ginawa ko ang tao." Ang karahasan na nagsimula sa isang kapatid na pumatay sa isa pa sa isang bukid ay kumalat sa buong lupa. Napuno ang lupa ng karahasan
Ang salitang Hebreo ay chamas, na nangangahulugang kalupitan, kawalan ng katarungan, pang-aapi. Ang binhing itinanim ni Cain sa bukid na iyon ay lumaki bilang kagubatan ng pagkawasak na tumakip sa buong mundo. At nagpadala ang Diyos ng baha para hugasan ito. Pero ito ang detalyeng magugulat ka. Kahit sa baha, kahit sa pinakamapaminsalang hatol sa lumang tipan, naroroon ang awa ng Diyos. Iniligtas niya si Noe. Iniligtas niya ang 8 tao mula sa buong mundo. Ang parehong Diyos na naglagay ng marka sa isang mamamatay tao para protektahan siya, ay gumawa ng isang arka para protektahan ang natirang bahagi ng sangkatauhan. Ang palatandaan ay hindi nagbabago, hatol at awa magkatabi. Mula sa bukid ni Cain hanggang sa tubig ng baha, hanggang sa burol ng Kalbaryo, palaging nagpapanatili ang Diyos ng daan pasulong. Palagi siyang nag-iiwan ng bukas na pintuan. Ang pangatlong dahilan kung bakit pinotektahan ng Diyos si Cain ay maaaring ang pinakakontrobersyal at ang pinakamaganda. Pinotektahan ng Diyos si Cain dahil ang awa ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kasalanan ng tao. Nararapat ang kamatayan para kay Cain. Sa lahat ng pamantayan ng katarungan, maging tao o banal, dapat ay nawala na ang buhay niya. Pero pinili ng Diyos ang awa, hindi dahil karapat-dapat si Cain, hindi dahil nagsisi si Cain, hindi dahil nararapat si Cain sa pangalawang pagkakataon, kundi dahil ang kalikasan ng Diyos ay awa. Ang marka ni Cain ay hindi gantimpala sa pagpatay. Ito ay pagpapakita na kahit sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng tao, ang unang pagdanak ng walang kasalanang dugo, naroroon ang biyaya ng Diyos. At ito ay direktang tumuturo sa krus. Pag-isipan mo, sa krus, si Jesus ang walang kasalanan ay pinatay ng mga kamay na may sala, gaya ni Abel. At ano ang sinabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung paanong pinotektahan ng Diyos si Cain pagkatapos niyang patayin ang walang salang si Abel, nag-aalok ang Diyos ng kapatawaran sa buong sangkatauhan pagkatapos patayin ng sangkatauhan ang walang salang si Kristo. Ang marka ni Cain ay isang anino, isang larawan, isang pahapyaw ng Ebanghelyo. Sinasabi ng Diyos, kahit ang pinakamasamang kasalanang maiisip ay hindi makakapagpaubos ng aking awa. Ngayon, may isa pang dimensyon sa kwentong ito na halos walang nagsasalita. At ito ay tungkol sa nangyari kay Cain matapos niyang matanggap ang marka. Sinasabi ng Henesis 4:16, at umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Ang pangalang Nod sa Hebreo ay nangangahulugang paglalagalag. Nanirahan si Cain sa lupain ng paglalagalag. Ang taong isinumpa na maging walang pahingahang lagalag ay pumunta sa isang lugar na literal na ipinangalan sa kanyang kalagayan. May mapait na kabalintunaan dito. Sinubukan ni Cain na magtayo ng panatag na buhay sa isang lupain na tinukoy ng kawalan ng ugat. At ano ang ginawa ni Cain doon? Nagtayo siya ng lungsod. Sinasabi ng Genesis 4:17 na nakilala ni Cain ang kanyang asawa. Naglihi siya at ipinanganak si Enoch at nagtayo si Cain ng lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak. Napakahalaga nito. Isinumpa ng Diyos si Cain na maging lagalag pero tumanggi si Cain na maglagalag. Sa halip, nagtayo siya ng lungsod. Nag-ugat siya, gumawa siya ng mga pader, mga estruktura, sibilisasyon. Sa ibabaw, mukhang pagsuway ito. Tinatanggihan ni Cain ang sumpa ng Diyos at hinuhubog ang sarili niyang kapalaran. Pero tumingin ng mas malalim. Ang lungsod na itinayo ni Cain ay ipinangalan sa kanyang anak, si Enoch, na ang ibig sabihin ay inilaan o pinasinayaan. Sinusubukan ni Cain na lumikha ng pamana. Sinusubukan niyang humanap ng kahulugan, layunin, katatagan, lahat ng nawala sa kanya nang ipatapon siya mula sa presensya ng Diyos. At nagpatuloy ang kanyang mga inapo sa pagtatayo. Sinasabi sa atin ng Genesis Kabanata 4 na ang linya ni Cain ang nagluwal ng mga unang naninirahan sa tolda at nagpapastol ng hayop sa pamamagitan ni Jabal. Nagluwal sila ng mga unang musikero sa pamamagitan ni Jubal, ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta.
At nagluwal sila ng mga unang panday sa pamamagitan ni Tubal-Cain na nagpanday ng mga kagamitang tanso at bakal. Ang mismong sibilisasyon, mga lungsod, musika, pagpapanday, agrikultura, lahat ng ito ay nagmula sa linya ni Cain. Ang mga inapo ng unang mamamatay tao ang nagtayo ng pundasyon ng kulturang pantao. Pero ito ay kulturang walang Diyos. Isang marilag, malikhain, makabagong sibilisasyon na itinayo sa dugo, lumalaki sa pagkatapon, lumalawak palayo sa presensya ng Panginoon. At ito ay isang palatandaang umuulit sa buong kasaysayan ng tao. Kaya ng sangkatauhan na magtayo ng pambihirang mga bagay, teknolohiya, sining, mga imperyo, pero kung wala ang Diyos sa gitna, nagiging monumento lahat ito sa ating sariling kawalan ng kapahingahan. Isang lungsod na itinayo sa lupain ng paglalagalag. Pero may paghahambing dito na hindi napapansin ng karamihan at binabago nito ang kahulugan ng buong kwento. Matapos patayin ni Cain si Abel at pumunta sa silangan sa lupain ng Nod, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng isa pang anak na lalaki. Ang pangalan niya ay Seth. At may kamanghamanghang sinabi si Eva nang ipanganak siya, "Nagtalaga ang Diyos sa akin ng isa pang supling kapalit ni Abel dahil pinatay siya ni Cain." Ang pangalang Seth sa Hebreo ay Shet mula sa ugat na Shit na ang ibig sabihin ay magtalaga o maglagay. Kinilala ni Eva na si Seth ang sagot ng Diyos sa pagkawala ni Abel. Hindi kapalit, kundi pagpapanumbalik. At mula kay Seth ay nagmula ang isang ibang-ibang linya. Sinasabi ng Genesis 4:26, "Kay Seth din ay ipinanganak ang isang anak na lalaki at pinangalanan niya itong Enos." Nang panahong iyon, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Tingnan ang paghahambing. Ang linya ni Cain ay nagtayo ng mga lungsod, nag-imbento ng musika, nagpanday ng mga sandata, pero hindi kailanman tumawag sa Diyos. Ang linya ni Seth ay walang itinayong sikat, pero tumawag sila sa pangalan ng Panginoon. Isang linya ang nagtuloy ng sibilisasyon, ang isa ay nagtuloy ng Diyos. At mula sa linya ni Seth ay nagmula si Enoch, hindi ang Enoch ni Cain na may lungsod na ipinangalan sa kanya, kundi ibang Enoch. Ang Enoch na ito ay lumakad kasama ng Diyos at wala na siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Napakalapit niya sa Diyos kaya hindi siya namatay. Direkta siyang kinuha sa presensya ng Diyos. At mula sa linya ni Seth ay nagmula si Noe, ang isang taong natagpuang matuwid ng Diyos sa mundong winasak ng karahasan na sinimulan ni Cain. At mula sa linya ni Seth, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, nagmula sina Abraham, David at sa kahuli-hulihan si Hesukristo. Ang linya ni Cain ay nagluwal ng mga lungsod. Ang linya ni Seth ay nagluwal ng tagapagligtas. Dalawang magkapatid, dalawang landas, dalawang pamana. Ang isa ay humahantong sa baha, ang isa ay humahantong sa krus, at ang pagpipilian sa kanila ay ang parehong pagpipiliang kinakaharap ng bawat tao araw-araw. Ngayon, may huling tanong na kailangan nating sagutin, at ito ang nag-uugnay sa marka ni Cain sa iyong buhay ngayon. Ang kwento ni Cain at Abel ay hindi lang sinaunang kasaysayan. Ito ay isang salamin. Bawat tao ay nahaharap sa parehong pagpipiliang kinaharap ni Cain. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Ang kasalanan ay nakahiga sa may pintuan. Ikaw ang ninanais nito, pero kailangan mong paghariin ito." Ang babalang iyon ay hindi lang para kay Cain. Ito ay para sa lahat ng nakaramdam ng galit na nagiging kapaitan, selos na nagiging puot, sama ng loob na nagiging paghihiganti. Ang kasalanan ay nakahiga pa rin sa may pintuan, naghihintay pa rin ito, gusto ka pa rin nitong lamunin. Pero ito ang pagkakaiba ng kwento ni Cain at ng iyong kwento. Tumayo si Cain sa harap ng Diyos na walang tagapamagitan, walang tagapagligtas, walang krus. Sarili lang niyang lakas ang mayroon siya laban sa mandaragit sa may pintuan at nabigo siya. Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Ang buong Biblia mula Genesis hanggang Pahayag ay ang kwento ng Diyos na nilulutas ang problemang nagsimula sa bukid na ito. Ang problema ng kapatid laban sa kapatid, tao laban sa tao, kasalanan laban sa kawalang sala. At ang solusyon
ay hindi isang marka sa iyong noo. Ito ay isang krus sa isang burol. Ang dugo ni Abel ay sumigaw mula sa lupa para sa katarungan. Pero sinasabi ng Hebreo Kabanata 12, versikulo 24 na ang dugo ni Jesus ay nagsasalita ng mas magandang salita kaysa sa dugo ni Abel. Ang dugo ni Abel ay humingi ng paghihiganti. Ang dugo ni Jesus ay nag-aalok ng kapatawaran. Ang dugo ni Abel ay hinatulan ang may sala. Ang dugo ni Jesus ay tinutubos sila. Ang marka ni Cain ay isang pansamantalang tanda ng proteksyon para sa isang tao. Ang krus ni Kristo ay isang walang hanggang tanda ng kaligtasan para sa lahat ng sumasampalataya. At kung paanong binigyan ng Diyos si Cain ng isang tanda na walang makakapuksa sa kanya, binibigyan ng Diyos ang bawat mananampalataya ng isang tanda na walang makakaagaw sa kanila mula sa kanyang kamay. Hindi isang marka sa balat, kundi ang banal na espiritu na tinatakan sa puso. Efeso Kabanata 1, versikulo 13, kayo ay tinatakan ng ipinangakong banal na espiritu. Ang salitang tinatakan sa Griego ay sphragizo, ibig sabihin ay tatakan ng singsing na panselyo, markahan bilang pag-aari, tatakan bilang kabilang sa isang tao. Ikaw ay minarkahan hindi ng marka ni Cain, kundi ng tatak ng Diyos. Ang marka ni Cain ay nagsabi, huwag siyang galawin, kabilang siya sa katarungan. Ang iyong marka ay nagsasabi, huwag silang galawin, kabilang sila sa akin. Iyan ang pagkakaibang ginagawa ng krus. Iyan ang layo ng Genesis 4 at ng Ebanghelyo. Mula sa marka ng proteksyon para sa isang mamamatay tao hanggang sa tatak ng pag-aampon para sa isang anak ng Diyos. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo ng ano ang marka ni Cain, sabihin mo ito. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nagpakita ang Diyos ng awa sa isang taong hindi nararapat dito. At hindi iyon ang huli. Dahil libu-libong taon mamaya sa isa pang burol, habang ang dugo ng isa pang walang kasalanang tao ay sumisigaw, nagpakita ang Diyos ng parehong awa. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang para sa isang tao, ito ay para sa buong mundo. Kung nabuksan ng videong ito ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi mo pa nakita noon, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito. Mag-subscribe at i-on ang mga notification dahil bawat linggo ay binubunyag namin ang mga misteryong nakatago sa mga pahina ng kasulatan. At tandaan, anuman ang nagawa mo, gaano man kalayo ang paglalakbay mo, anumang bukid ang kinatatayuan mo ngayon, ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa pinakamasamang pagkakamali mo. Pinatunayan niya ito kay Cain, pinatunayan niya ito sa krus, at pinapatunayan niya ito ngayon mismo sa iyo.